Nandito po kami ngayon at sasaksihan po namin ang covenant signing po ng dalawang panig. Dito po kami ngayon sa Centros Church. Ayan. Marami ng mga tao din dun sa loob. Ngayon, puti. Yung iba mga parating pa lang. Mga nakahari din, mga ayun, nakaputi. So, ibig sabihin, pag nakaputi, Max Rojas. Pag naka-blue, naka-meow-meow, Pat Rojas. Ganun pala yun. Signing covenant. Araw na ito. Ito. Kasama ko. Ano na pala ito. Tanggalin. Saan ka lalagay? Ayan nga eh. Asan siya? Wala. Ano siya? May maglalanat sila ngayon. May mamaya siya. Sa amin yan, nilagay ko kay sa loob. Kay Ma'am Rose. Nilagay namin. Ano kaya mga nan? Wala bang ano? Wala bang paglalagay? Wala bang paglalagay muna? Ano mami, puno naman talaga oh. Siksik na siksik na. Makasira ka pa dyan. Silagyan natin kaganita. Silagyan natin kaganita. Ay, doon kami sa may ano. May Uy, lakay naka-blue. may tayo nga naka-blue. Kami sa may palengke. Hindi, matik. Asan na yung motor nyo kaganina ay? Andun ang tayo. Yung nga pala. Walang pag-iwanan. Hindi naman magparada oh. Saglit. Malapit. Kailangan kasi tanggalin yung mga sweater kasi. Ay, iba mga kasama ko. Dami na rin palang tao. Natin guys kung anong ito po. Yung blue. Blue. Dalawa po kami nila. Dalawa. Ito po, dito lang. Isa pa po. May violet. Ito pa. Oh, yung violet. Isa. Bigyan mo ko isa. Wala yung blue. Teka lang po, mabibis ka kayo lahat. Marami po. Nagbibigay po sila kasi ng ano. Ay, wag hihingi kayo din. Eh, akin to, humingi kayo dun. Oh, hingi kayo dun kay ano. Sir, hingi kayo ng ano dun oh. Ganito. Kaya niya. Ha? ID, ano? National ID. Napaano pa ako. Kaya nga, eh, marami na dun. Napadaan lang ako. Ayun na sila. May spray pa eh. Ay, sige po. Gragas pala ito. Salamat sa Diyos sapagkat kahit walang rason, ang tao ngayon ay napakarami sa loob ng simbahan. Napakaganda ng ibang
natin ngayon. Maging ilaw at asin sa bawat isa. Napakaganda ito sapagkat isang magandang halimbawa na kung ang tao ay nagsisimba, kung ang tao ay nagbibigay ng sarili sa Diyos, paano ang lahat? Sa loob ng tayo ay nagiging asin at ilaw sa ating kapwa-tao. Kaya sabi ng ating Panginoon, kinakailangan ikaw ay maging magpalas sa iyong kapwa. Ibig sabihin, natutuwa ako sapagkat marami sa inyo ang naging asin at ilaw para maging kabahagi kayo namin ngayong araw. Kaya ilan sa inyo nakikita ko, madalas kasama ko dyan sa plaza, nagja-jogging. Marami sa inyo, sa nakikita ko ngayon, nakasama ko dyan sa plaza. Ngayon, kasama ko na sa loob ng simbahan. Praise the Lord! Mayroong mga tukuan sa alam. Kaya kayo nagiging asin at ilaw. Totoo yun. Alam niyo po, nung bata pa ako, nakita ko yung importansya ng asin. Nakita ko yung importansya ng asin. Bakit mahalaga ang asin? Natatandaan ko, yung bata pa ako, pagpupunta tayo sa mundo. Sa mga nanay dati. Pagpupunta tayo sa mundo, yan ang pinakakuha nila, pinawala sa amin. Kapag pupunta na sa mundo, pinakailangan kapiliwan na iiwan ng asin. At kapag naiwan namin ang asin, ano ang ginagawa namin? Ginagalitan kami. Sobrang galit ang aming mga magkakap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 
bangko, kumuha ka lang ng malagay, kumuha ka lang ng saki, kumuha ka lang ng langka, pagkiyalaan mo, kinakailangan natin ng asin. Kaya kinakailangan at importante ang asin. Pero kapag maraming dalang asin, galing at gagawa kami ng paraan para makakuha ng asin. Ano ang ginagawa natin? Umuutang kami doon sa mga tindahan na maliliit. Mga kapatid, what is the lesson? Ang asin, dahil ito ay importante at pampalasa sa ating mga niluluto, hindi ito inuutang. Magkano na nga lang ang asin? Mo ba kapag nagbili ka ng 5 pesos na asin, marami ka nang mabibili? Bakit uutangin mo pa? Bakit? Ang asin ay mismo nanggagaling sa ating mga sarili. Kaya nga tayo, kung namananampalataya, kinakailangan meron tayong sariling asin sa ating mga sarili. Kinakailangan maging pampalasa tayo sa ito. Sa panahon natin ngayon, yung asin, tayo na dapat maging asin ng ating kapwa